Pag-aaralan po natin ngayon ang simbahan. Mababasa po natin sa aklat po ng Mateo, chapter 16, verses 16 to 18. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, inihayag ni Pedro ang tunay na katauhan ni Jesus, ang anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang katotohanan ito ang batong magiging pundasyon kung saan ang kanyang simbahan ay itatatag. Inihayag din niya kung anong uri ng simbahan ng kanyang itatatag, isang simbahang magtatagumpay laban sa kaharian ng kadiliman. Ang simbahang tinutukoy niya at ni Pedro ay hindi gusali kundi ang kanyang mga taong tumanggap at sumusunod sa kanya. Narito po ang ilang halimbawa ng mga kabutihang na idudulot ng pakikibahagi sa lokal na simbahan. Una, pakikipagkaibigan. Kailangan ng bawat isa ng tunay na kaibigan at kakaunti lamang ang nakakatagpo nito. Ang pinakamainam na lugar para makahanap ng tunay na kaibigan ay sa simbahan, sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Ang mga tunay na kaibigan ay iyong mga iniisip ay ang kapakanan natin. Sila ang kasama natin sa hirap at ginhawa. Sila ay tapat at mapagmalasakit. Ang mga tunay na kaibigan ay hindi maglalayo sa atin sa Diyos. Bagkus ay tutulong na mapalapit tayo sa Kanya at mag-uudyok sa atin patungo sa mabubuting gawain. Mababasa po natin sa aklat po ng Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Sa Kawikaan 18:24 naman, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Ang ikalawang point po ay pakikipag-ugnayan. Ang nagbabagang uling ay mamamatay kapag inilayo sa apoy. Kung ito ay babalik sa gitna ng mga nagbabagang uling, ito ay muling magniningas. Gayon din po ang mga Kristiyano. Manlalamig ang isang Kristiyano kapag nawalay siya sa iba, pang mga Kristiyanong nag-aalab para sa Panginoon. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang mga Kristiyano ay makakatulong sa pagpapanatili ng apoy para sa Panginoon. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Gawa 2:42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Tapos doon po sa Aklat ng Gawa rin, chapter 2 verses 44 to 46 naman, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Doon naman po sa aklat ng ikalawang Korinto 6:14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parabang kapareho nyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Ngayon dumako po tayo sa point number 3, ang pagsamba. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sumasamba sa Kanya. Ang pagsamba ay ang pagpapahayag ng ating pagmamahal at katapatan sa Kanya. Doon po sa aklat ng 1:423 to 24, nakasulat po, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Point number 4, pagdidisipulo. Ang huling utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit ay ang paghayo at paggawa ng mga disipulo, pagbabautismo at pagtuturo kung paano sumunod sa salita ng Diyos. Kung kaya tayo muna ang kailangang maging mga tagasunod at maging disipulo ni Jesus bago natin ito ituro sa iba. Doon po sa aklat ng Mateo, chapter 28 verses 19 to 20, sabi ni Jesus, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon.
Sa ikalawang Timoteo chapter 2, verse 2 naman nakasulat, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Glory to God, nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong maikling pag-aaral. God bless us all. Maraming salamat po.